Hi, hello po sa lahat po ng mga Cancerian, Cancer sign. Timeless reading po ninyo sa mga nag-request po ng part 2. Ito po yung part 2 ng mga Cancerian po na talagang kahit kayo ay talagang maisip po ninyo na parang ganun nga, naranasan nyo talaga yung 16 years na napakahabang karmic cycle na ang ilan nagsimula ng 2008, ang iba po mas matagal pa, 2006 pa lang. Talagang matitinding pagsubok na yung nangyari at parang walang katapusan, no? Nagtuloy-tuloy po, parang namihasa, ayan po, namihasa po si Pluto na magpahirap po sa inyo, sa mga Cancerian. So, mga dude, kung ano man po yung nangyari noon, nagsimula ng napakatindi pong nangyari 2006 sa ilan, 2008. Meron din pong bago-bago lang nakaranas po 2016. Meron din pong 2012. Okay, so bottom of the deck ay Ace of Cups. Meron kayong Empress. Kasi ito talagang dalawa gustong magpakita sa inyo at gustong magpahugot. Okay, so sige, kasi may importanteng mensahe dyan. So timeless ito, wala pong mahuhuli. Mga dun sa mga nagko-comment kung abot pa ba, nahuli na ba, kasama pa ba. Yes po, kasi timeless reading po ito. Ang tamang oras o tamang panahon na makita nyo po itong mensahe na to, okay, ng mga guardian spirits, ng mga ancestors po ninyo, ng higher power, divine universe, ng mga celestial beings, divine beings, galactic beings, cosmos, yan po, ng mga deities, ng mga goddesses, mga dude. Ito pong mga mensahe na to ay tamang-tama kung kailan mo ito mapanood. Ito yung sinasabing right time o divine timing. So dito pa lang, hindi pa natin sinashuffle, pero gusto nang bumaba nitong Ace of Cups at ng Empress, ay napaka-significant na mensahe ito sa inyo. Sa ilan kasi, nag-start ang problema, matitinding pagsubok, o yung talagang nahirapan ka na, nagsimula ng 2013 sa ilan. Ang iba po ay 2011, mas tumindi. Doon mo na talaga naramdaman na para kang pinarurusahan, ganyan po. Pero hindi po kayo pinarurusahan, na kasama po yan talaga sa napakahabang karmic cycle. Kasi hindi naman ikaw may gawa nito. Nag-start ito sa mga ancestors nyo po. Sa mga makakanood lang po. Okay, sa mga makakanood. Kasi ang sinasabi dito mga dude ay hindi ito para sa lahat. Kumbaga parang exclusive, ganun po, no? Para lang po ito sa mga nakatadhana talaga na makanood ng video na to. So kung napanood mo to, kung nandito ka pa hanggang ngayon, ay lalo na po sa nakapanood po ng part 1. Okay, at sinunod nyo po ito, no? Sinubaybayan nyo po at nandito pa rin po kayo sa part 2. Yan po mga dude, hindi po nagkataon. Okay, so kasi yung mga makakanood po nito at kayo lang po yung talagang kumbaga exclusively, ganyan po, no? Para lang sa inyo to. Hindi po ito itong video na to, itong divine messages na to, hindi po maa-attract yung hindi ka pareho ng or hindi magmamatch sa frequency ng video na to, mga dude. Kasi ang Empress, napakataas ng vibration ng frequency nito, Empress. Lahat ng mga kanood po ng video na to, na mga Cancerian, Cancer sign, at pati na rin po sa mga cross-watchers, kahit ano po yung zodiac sign po ninyo, kung nandito rin po kayo kahit hindi kayo Cancer sign, ay wow, Empress ka or Emperor. Kung kayo man po ay masculine, male, kung female, Empress, yan po, ano man po yung inyo pong gender. Lahat po, pati mga LGBTQIA+. So wala tayong iiwanan dito, lahat, ano man po yung edad po ninyo. Sa mga nagko-comment na
Totoo, 20 years ng abundance, prosperity, na wala ng hirap. 20 years na magaan na ang buhay. Aabot pa ba yung mga 70, 80? Mga dude, timeless po ito. At ito po ay para sa lahat. Ano man po yung edad po ninyo. At kahit po 70, 80, lalo na sa may duda na aabot pa ba? Mga dude. Basta kung hanggang saan, kung hanggang kailan po kayo mabubuhay. Mga dude. Hindi nyo naman alam kung hanggang kailan. Paano kung talagang umabot kayo ng 20 years pa? 'Di ba? Mahirap talaga pangunahan kasi mga dude, ang higher power lang ang nakakaalam. Ayan, Ace of Cups, Queen of Pentacles. Napakaganda, winning season, literal na winning season nyo to sa lahat ng hirap po ninyo, kasi maraming paulit-ulit na nangyari, iba-iba lang yung problema, pero grabe ka talagang yung pagsubok na naranasan mo. Ito yung literal na sobrang dami mong napagdaan ng hirap. Yan pa sa mga Cancer yan, na parang minsan naisip mo rin na kaya mo pa ba, parang kakayanin mo pa ba yan? Napakahirap na kakayanin, at mag-isa mo itong kinakaya. Oo, merong suporta sa paligid, meron din pong support, pero mas kinaya mo kasi itong mag-isa ikaw lang talagang ayan po, kahit na ang hirap ng magpatuloy, pero nagpapatuloy ka pa rin hanggang ngayon. Kaya nga nandito ka nga hanggang ngayon, kaya nga pinapanood mo to, kasi ikaw ito, Empress, Queen of Pentacles. Napakarami. Kayo yung hindi nauubusan ng pagmamahal sa lahat. Yan po, kahit sa hindi mabuti sa'yo, ganun pa rin, kasi overflowing. Sagana ka sa, talaga napaka-generous mo, mapagbigay, lahat ng mga dude. So, meron din ditong makakatulong din yung meron ditong spiritual cleansing, parang ganun po, spiritual bath, o yung kayo po ay tinatawagan po ng ocean, dagat, ilog, falls, basta may tubig na sa kalikasan po, na makakatulong yung sinasabing spiritual cleansing or yung healing. Basta meron po dito na pagtanggal ng mga negativity or anumang bigat. Cleansing, kailangan ng cleansing, lahat na po yan. Mind, body, and spirit. Tower. Wow. Ace of Swords, Three of Swords. Dami mong laban, Heartbreak. Ang dami mo talagang naranasan na buti kinaya mo pa. Congrats. Mga dude, grabe to. Three of Swords. Nandito na lahat ng suffering. Napakarami mong nakasalamuhang tao na napaka-selfish. Yan po, na talagang patuloy, paulit-ulit. Iba-iba yung senaryo, pero palagi kang winawasak yung puso mo dito. Ace of Swords. Marami pong naninira po sa inyo, pero lumalabas talaga. Kahit anong sitwasyon pa yan, lumalabas at lumalabas ang totoo. Truth. Tower. Yun po, marami pong talagang gumawa sa inyo ng sitwasyon na para kang paulit-ulit na gumuguho, ganyan po, na nagko-collapse, ganyan po, na nasisira, pero paulit-ulit ka rin at patuloy kang lumalaban, dinedepensahan mo ang sarili mo, kaya laging nandito yung parang laging mong kailangan protektahan yung sarili mo. Yun po, mga dude, napakarami mga challenges, yan po, pagsubok na
kinaya mo, hinarap mo, hindi mo tinakbuhan. Ayan o. Laban. Yan po, mga dude. Kaya winning season nyo po yan. Ngayon po. Okay, so yung pinaka sinasabi dito ay huwag kayong magbase sa yung mga kung ano ba yung lumalabas sa social media na 20 years, ganyan po. Ayun ay minimum pa lang po yun. Kasi nga ang Divine Universe, pag nagmahal, wala naman limit. Katulad mo, pag nagmahal ka, walang limitasyon. All in. Talaga. Kahit na wala kang kasiguraduhan kung maibabalik sa'yo yung pagmamahal o yung lahat ng paghihirap mo, sakripisyo, efforts, lahat-lahat na mga dude, investments, all in. Kayang-kaya mo mag-take ng risk. Walang takot, mga dude. Kaya wala rin limitasyon sa'yo. Hala siya. Diba? Kita niyo yun? Pusa talaga siyang bumaba. Walang limitasyon, no? Abundance, infinite abundance, overflowing. Wow. So, ito na yun, confirmation, sinabi po na hindi lang 20 years. Okay, so minimum pa lang po yun. So, ang gustong sabihin sa inyo ng mga ancestors, ng mga goddess, deities na may connection sa iyo, na sumusuporta, nagmamahal, pumoprotekta sa iyo, mga dude, lalo-lalo na ang Divine Universe, si God, ang higher power. Yan po, ay minimum pa lang po ang 20 years. Yan po. Dahil ito yung kapalit nung reward nito na mga dude, ito yung reward kapalit na hindi ka sumuko ng 16 years. Sa ilan, hindi lang 16 years kasi nag-start po ng 2006. Ang iba po 2008. Ang iba po nag-start yung lahat ng challenges po ninyo paulit-ulit na tower moment. Sobrang hirap, heartbreak, wasak na wasak. Ganyan po mga dude. Hirap sa pera, walang kasiguraduhan lagi sa pera or sa trabaho. Lahat na po ng klaseng pagsubok, may mga nawalan, ang daming nawala sa buhay po ninyo mga dude ng ilang taon. Ang iba po 2017, 2013. O diba kanina meron 2013. May sinabi dito kanina umpisang-umpisa ng dito po lumabas yung Empress 2013. Meron po sa inyo ay 2007. Okay, sa iba po, edad nyo po, nag-start yung sobrang hirap, nagsimula nung kayo po ay nag-31, nag-33, o nag-37, 34, or 13 pa lang, oh my God. OMG, 13 pa lang, grabe na, o 13 or 17. Yung edad po ninyo, doon nagsimula yung matitinding tower, challenges, heartbreak, suffering, sobrang trigger warning, sorry po, pero marami nakaranas ng sa childhood talaga matindi. Nung kabataan po ninyo, nag-start kayo no 13 or 14 or 17 na talagang sobrang traumatic, bitter, sobrang traumatic na nangyari po sa inyo. Kaya po, yung 20 years na sinasabi dito ay dahil nga po infinite ang Divine Universe at infinite abundance ay para sa'yo, deserve mo, at yan ay fate or destiny mo ng ating mga dude. Yan po ay walang limitasyon. So, minimum pa lang po yun, yung 20 years na masagana, maayos na. Kung magkakaroon man ng mga problema, maliliit lang yan na tower moment. Kayang-kaya, sisiw na yan. Madaling-madali na yan sa'yo masolusyonan. At napakarami, mas marami na ngayon ang nakikipag-collaborate sa'yo. Marami nang tumutulong sa'yo na, hindi lang yan dito sa physical realm. Kung meron mga partnership, collaborations, hindi lang yan. Ang mas marami talaga ay sa higher realm, sa spirit realm. Napakarami na. Marami nang kumukontak sa'yo, marami nang gustong magkaroon ng mas malalim na connection sa'yo, na alagaan ka. Alam mo kung sino-sino sila? Napakarami. Too many to mention. Mga goddess, deities, goddesses. Kasi yung mga lumalapit sa'yo, mga empress na Queen of Pentacles.
Yung pong Queen of Pentacles ay goddess or goddesses or deities ng abundance, ng prosperity. Napakaswerte mo. Napakaswerte nyo, mga dude. Queen of Pentacles. Mari sa ilan, meron po kayong alaga. Ayan po, nag-aalaga po kayo. Or meron po kayo nito sa bahay po ninyo na blindfolded Buena Fortuna statue. Or sign din ito kung wala ka man ito pero may dumaan sa FYP po ninyo sa anumang social media ka sobrang active, yan po, or laging nakababad, may makita po kayong pictures or videos or yun nga po, statue ni blindfolded Buena Fortuna or goddesses, deities na meron din ditong magpapakita sa inyo na pwedeng sa pictures, so videos, social media, yan po sa internet, or may magbanggit po sa inyo or may marinig ka, Hecate. Yan po, kumukonekta sa iyo si Goddess Hecate, si Goddess Oshun. Ang ilan po sa inyo matagal na sa mga sumusubaybay po sa inyo na matagal na po sumusubaybay po dito, halos 1 taon na rin. Halos 1 taon na tumutulong sa'yo. Yan po, na nakagabay sa'yo si Goddess Oshun. At meron ditong bago, si Goddess Hecate, na bagong gustong kumonekta sa'yo. Marami. Meron ditong si Saint Germain. Sa ilan, matagal na. Mula nung kayo po ay nagkaroon ng spiritual awakening, matagal na po na talagang, kumbaga parang, naging security guard mo na, ganun po, parang sobrang secure na yung pakiramdam mo once na mabanggit mo or marinig mo or makita mo yung mga signs na, may mga signs na pinapakita sa'yo si Saint Michael, the Archangel, kung kilala nyo po si Archangel Michael. Siya po yung may espada. Okay, so siya po yung, yun po, yung tumalo po sa, yun po, hindi ko nababanggitin kasi napaka low frequency po niyan. Alam niyo na po kung sino tinalo ni Archangel Michael. Yan po mga dude. So, si Archangel Michael matagal na ilang taon na, matagal na mula nung nagkaroon ka ng spiritual awakening ay talagang naging security guard mo na siya. Yung madali talaga na pag pakaramdam mo hindi ka safe, yung natatakot ka pag binanggit mo yung pangalan or naisip mo si Archangel Michael, ay nagpapakita siya kaagad sa'yo ng mga signs, synchronicities na nandyan siya, malapit lang, nakabantay siya, huwag ka mag-alala, huwag ka matakot. So, syempre ang unang-una, ang protector, ang talagang unang-unang gumagabay at pumoprotekta. Alam mo yan, ang higher power, si God, ang divine universe. Pero bukod pa dyan, meron ka pang mga napakarami. Mga angels, guardian angels, mga ancestors po ninyo, mga souls na nagmamahal sa'yo kahit hindi mo kilala at hindi ka nila kilala, pero nakita nila lahat ng paghihirap mo mula day 1. Yan, sinasabi, mula day 1 na nakita ka nila, yung talagang nagkaroon sila sa'yo ng simpatsya. Yun po, inaawa sila sa'yo, kaya lagi ka nilang ginagabayan, pinoprotektahan kahit hindi mo kilala tong mga souls na to. Okay, so meron din po mga gumagabay sa inyo mula sa underworld, at ang ilan ay matagal na rin pong nakasubaybay sa'yo, nakaprotekta sa'yo, kaya kapag may mga gumagawa sa'yo ng hindi maganda, ay talagang pinuputol nila yan, kung ano man po yan, na bad energy or evil entities, basta laging may pumoprotekta sa'yo. Kaya mapapansin din po ninyo mga dude, mula pa sa mga taon na kayo ay sobrang, yung nagkakaroon talaga ng life and death situation, yung talagang muntik-muntika na kayong maglaho sa mundo, yung mga ganun po na ngayon mo lang na bumabalik sa isip mo na parang, hala, kung wala pala talagang pumoprotekta sa'yo, ay maaring matagal nang wala ka na dito sa earth. Kasi laging yung mga panahon, mga taon na nalalagay ka sa alanganin, ayan po, or sa bingit ng kamatayan, laging may nagsisave sa'yo. Maaari din po sa ilan na panaginipan nyo na po ito na may yung pong meron dito napaka-specific na may nanaginip po sa inyo na kayo po ay
may nag-save sa inyo na kamay. Kumbaga parang kayo ay napunta sa yung lugar na may apoy or baha, yung pong meron dito yung tubig, talagang puro lahat lubog, or parang tsunami, parang ganun po yung panaginip na may tornado, yung parang nililipad, yung marami dito na pinapakita na nakikipaglaban ka sa panaginip, mga kalaban mo ay mga evil entities, mga dark forces. May nagpakita po sa inyo sa panaginip po ninyo na warlock, sa mga witches, ganyan po. Mga gumagawa sa'yo ng yun talagang hindi maganda. Mga black magic or puro mga ikakapahamak mo. So, nagpapakita or pinapakita ito sa'yo ng mga ancestors mo, ng mga goddess na to or goddesses, deities na tumutulong sa'yo. Si Archangel Michael na pumoprotekta sa'yo. Napakarami mga dude. Hindi mabibilang. Sobrang daming nakaprotekta at mas marami pang lumalapit sa'yo ngayon dahil nga sa mas lumalalim na ang psychic abilities, ang psychic power, mga supernatural phenomenon or mga supernatural po na mga events sa nangyayari sa buhay po ninyo sa araw-araw na parang normal lang, pero may mga nangyayari na ang hirap na rin ipaliwanag mga dude, kasi mas lumalalim na, talagang nag-elevate. Wow, ang ganda, elevated or nag-upgrade na talaga yung inyo pong yung blueprint na sinasabi dito, yung DNA po ninyo nag-upgrade sobra, as in, kaya talagang hindi ka na maghihirapan. So, minimum na lang yung 20 years. Sinasabi dito ay infinite kasi tuloy-tuloy po yan, mga dude, na once na kayo po ay talagang yung frequency po ninyo ay nag-match na sa frequency ng Divine Universe. Yung pong sa ilan na kahit marami ka pa rin problema sa ngayon ay priority mo na yung sarili mo, mas minamahal mo na ang sarili mo, nakikita mo na yung worth mo, yung value mo, gumagawa ka ng mga bagay na hindi mo na kailangan ng approval o validation ng kahit sino, kahit pa family members, hindi mo na kailangan. Wala ka nang pakialam sa mga maririnig mo sasabihin sa'yo o makikita mo na mga hindi magagandang mga komento. Napakarami. Grabe po ang downloads, napakarami po. Kaya po sa mga mabibitin at kailangan pa ng part 3, yan po, i-post nyo dyan, kahit part 3 na lang, kahit wala nang masyadong maraming salita. Basta, pag nag-post kayo ng part 3 dito po sa video na to, alam ko na po yan, Mati, kailangan nyo ng part 3 at ipagpapatuloy po natin. Kasi napakarami po talagang downloads dito at palagay ko hindi kakayanin talaga kahit isang oras. Ayun po, pasensya na po sa boses ko at talagang yung lalamunan ko ngayon ay hindi nakikisama, pero no weapon formed against me shall prosper. Okay, so mga dude, ano man po ito na mga mensahe na pinipigilan ng mga evil forces na hindi nyo dapat marinig, ay tuloy, okay? Tuloy, tatapusin natin to hanggang sa dulo mga dude, at walang makakapigil nito kahit pa mga evil entities, negative energy. Walang makakapigil nito dahil kailangan nyo tong marinig kahit pa gasgas na yung lalamunan ko. Okay? So, tuloy lang mga dude. Hala. Napakarami mga mensahe. Makakatulong din sa inyo ang clean energy food. Aware na rin po kayo dito. Medyo nagkakaroon na kayo ng yung pong awareness. Yan po. Yung pong hindi na mahirap sa'yo na palitan yung nakasanayan, yung diet, mas organic na po. Yung talagang automatically talagang yung meron talaga kasing gumagabay sa'yo. Maraming gumagabay sa'yo na mas maganda ito na yung maging yung pong kakainin mo, yung iinumin mo, puro mga clean energy food. Hindi lang, kasi ang dami pong, napakarami na pong nagbago sa pananaw po ninyo sa buhay, sa pera, sa kalusugan. Yan po. Na ang ilan po sa inyo, ito po, simpleng
simpleng pagbabago sa ilan na, halimbawa po maglilinis po kayo ng bahay, maglilinis po kayo, no? Noon, linis lang talaga. Ngayon, pag naglinis ka, hindi lang yung physical po na bahay po ninyo, no? Pati yung energy, yung frequency, lilinisin, ganyan po. Yung pong gumagamit na rin po kayo sa ilan ng incense, ng sage, palo santo, ano man po yung incense or bell, or singing bowl, basta iba't ibang paraan ng pagki-cleansing po ng bahay. Kung wala ka pang idea, ay hinahanapan mo talaga ng paraan, naghahanap ka sa internet, sa social media, kung paano ba yung mga tips or mga tricks kung paano malilinis yung bahay energetically, pati na rin po yung physical po na yung space, yan po, ng inyo pong bahay. So, lahat na, pag naglinis ka ng bahay or ng kung saan yung space mo, living space, ganyan po, or working space, ay pati na rin ikaw, isasama mo rin yung sarili mo, i-detox mo na rin, mag-cleansing ka din. May egg cleansing, meron pong salt, spiritual salt bath. So mga dude, marami kayong matututunan pa kasi patuloy po yung pag-upgrade po ng inyo pong psychic abilities, ng inyo pong yung sinasabi dito yung ng DNA po ninyo. So abundance DNA na po yan. Millionaire or billionaire, 777, 111, 333, 333, 144, 444, 444. Yan po, madalas nyo po yan makita. Sumilip din dito yung hindi ka na nagko-complain, hindi ka na nagrereklamo sa Divine Universe kasi puro pasasalamat na to. So, minimum lang ang 20 years na masagana, maayos na. Kung may problema man ay mas madali na nasusolusyonan at napakarami ng talagang tumutulong sa'yo, gumagabay at pumoprotekta mula sa spirit realm. Yung pay yourself first, ito po yung sinasabi dito na talagang pang Empress na, or Queen of Pentacles na yung vibe, yung energy po ninyo ay talagang mas uunahin mo na yung sarili mo. Hindi katulad noon na mula pa noon, ilang dekada na puro sila ang inuuna mo, lagi kang yung ginagawa mo ay laging ang pinaghuhugutan ay kailangan isakripisyo mo yung sarili mo. Laging ikaw yung nagsasacrifice dito. Kaya ngayon ay nag-commit ka na sa sarili mo na may obligasyon ka rin sa sarili mo at dapat unahin mo ang sarili mo kasi nga paano ka mga dude, ang tindi na pinagdaanan nyo kasi grabe, paano ka pa makakapagbigay kung sagad na kumbaga tuyong-tuyo na yung cup mo, wala nang laman. Kaya ngayon na sinasamantala mo na umaapaw-apaw na yung abundance mo, overflowing na yan, lahat na yan ng klaseng abundance sa pag-ibig, sa magagandang relationship, sa mga taong mabubuti sa'yo, ganyan po, sa healing, sa mga opportunity, sa pera, lahat na po yan, no, abundance, windfall of abundance, overflowing, napakaganda po ng unconditional love. Wow, new feelings. Mga dude, itong pay yourself first, ito yung talagang magkakaroon ka na ng obligasyon sa sarili mo, na uunahin mo sarili mo. Punuin mo na yung cup mo, pag apaw-apaw na dun ka magbibigay, mag-share. Yan po. At hindi ka mauubusan na kasi ito na yun, confirmation na abundance po ninyo. Minimum 20 years ng ating mga dude. Kung hanggang saan abutan po yung buhay po ninyo. Huwag nyo limitahan ang sarili nyo na 70 ka na, 80 ka na, paano na, sayang naman yung sinasabing 20 years, ilang taon na lang natitira. Huwag po kayong masyadong maging negatibo. Huwag nyo pong pangunahan kasi mga dude, ano man mangyari, yan po ay infinite. Okay, walang katapusan po yan. Okay, sa mga talagang skeptical o mag-isip na sayang naman 20 years, ilang taon na lang natitira at kumbaga parang magpapaalam na rin sa mundo, ganyan po. So, hindi na aabot ng 20 years na sayang, hindi mo naranasan yun talagang 20 years na masagana, yan po, abundance, prosperity, hindi nyo naranasan. Ilang taon na lang natitira, sayang naman. Paano na lang yung 16 years o ilang taon, ilang dekada ng paghihirap po ninyo, nasa ng justice, ganyan po, no?
Huwag po kayo mag-alala. Okay. Kasi, dahil nga infinite, nasa iyo pa rin yan. Kahit saan ka mapuntang dimension o realm, tuloy-tuloy po yan, mga dude. Kasi minimum lang ang 20 years eh. Kumbaga, napakaganda nga nito kasi kung hindi man ninyo makompleto yung 20 years sa ilan, no? Sinasabi dito ay ng mga ancestors, sa mga goddesses na napakaswerte mo kasi dala-dala mo pa rin yun na kahit saan ka magpunta. Yung soul po ninyo, kung nasa other side na po kayo, wow, at least may kasiguraduhan ka na kung ilang taon ang natitira na hindi mo nagamit dito yung sinasabing VIP ticket mo na 20 years ng abundance dito po sa planet Earth, dito sa physical realm, at konti lang yung napakinabangan mong taon, ilang taon lang. Sa mga may duda, sa mga nagtatanong na 70 na, 80 na, paano na yun, sayang naman 20 years, hindi mapakinabangan. Mapapakinabangan nyo pa rin po yan sa other side or kung nasaan na po kayo. At least, meron kayong kasiguraduhan na magiging maayos yung inyo pong buhay, yung sitwasyon po ninyo kung saan man kayo makarating. Yan po mga dude. At hindi lang po yan kasi legacy ito, mga dude, at dahil nga po sa ito ay nagpapatuloy, no, sa lahi, nasa bloodline, ganyan po. Di pa ba kayo magiging grateful nun na yung mga maiiwan po ninyo ay makikinabang din sa mga natirang 20 years, kung ilan po yung nagamit po ninyo. Yan po, sa buhay po ninyo. Mga dude, ko halimbawa po may natira pa na 15 years or 10 years, ay mapapakinabangan mo sa other side at mapapakinabangan din ang mga maiiwan mo. Di po ba okay na rin po yun? Di na rin kayo talo nun kasi yung sabihin na nating natira na 10 years sa masagana ay magagamit po ng anak po ninyo, ng mga mahal po ninyo sa buhay na maiiwan, na hindi sila mahihirapan. 10 years na siguradong masagana ang buhay nila. Hindi na nila mararanasan yung lahat ng matitinding hirap na naranasan mo noon nung ikaw po ay nabubuhay pa. Hindi po ba okay na rin po yun, mga dude? Dahil po sa sobrang pagmamahal po ninyo sa mga mahal ninyo sa buhay, na alam nyo pong maiiwanan nyo rin po dahil darating naman talaga yung ganong pagkakataon, mga dude. At least mapapanatag ka na minimum may 10 years sila na halimbawa 10 years ang natira at hindi nyo nagamit yung 10 years kasi 20 years ang minimum. Yung 20 years na abundance po ninyo ay magagamit po ng mga mahal po ninyo sa buhay. 10 years na sila po ay siguradong maayos ang buhay, masagana. Di po ba mga dude? At dahil nga po ito ay infinite abundance, hindi lang 10 years. So, lalo na kung pagbubutihin nila yung kanilang ginagawa, yung soul po nila ay mas lalo nilang ide-develop at lalakad po sila sa path ng sinasabi dito ay truth o katotohanan. Sasabihin nila o gagawin nila lahat ng gagawin, sasabihin, iisipin ay para sa kabutihan at para sa katotohanan ay magtutuloy-tuloy po. Yan po ay yun nga pong generational wealth. Ito po yun. So kayo po yung naka-break ng generational curse o ng hirap o ng karmic cycle, kaya yung reward po sa inyo ay infinite din. Tuloy-tuloy po yan na generational wealth, kaya hindi lang po ikaw, kasi legacy yan eh, legacy mo, kaya tuloy-tuloy din po yan na yung mga maiiwanan po ninyo sa mga susunod pa na henerasyon ay makikinabang po. Malaking tulong sa kanila. Yung sakripisyo po ninyo ng ilang taon o ilang dekada ay hindi po mababaliwala. Di po ba? Hindi po mababaliwala. Wala mang makaalala sa'yo kung mangyari man yung ganun po na kayo po ay mamaalam na dito sa earth at mapunta na po sa higher realm. Mga definitely sa higher realm kayo mapupunta kasi nga po yung sinasabi dito ay may coronation eh. Yung spiritually kayo po ay nag-level up na rin. Yung rank po ninyo sa spirit realm ay talagang tumaas at patuloy pong tumataas. So,
mga dude, hindi po sayang. Wala mang makaalala sa'yo kahit isa. Dito po sa planet Earth, wala mang makaalala sa'yo mga dude. Ay, hindi ka na rin talo. Hindi na rin masama kasi yung pong lahat ng kabutihan po ninyo, lahat ng sakripisyo po ninyo, ay matatamasa mo rin naman sa higher realm. Hindi ka na rin mahihirapan. Pahabol, meron pong okay, so mensahe po ito ng mahal po ninyo sa buhay na nasa heavenly places na, maaring 3 o 4 na buwan ay lumisa na siya sa buhay mo. Okay, so recently lang po ito, siya ay nagpaalam na po sa inyo. Pero wag ka na mag-alala sa kanya. Ayun sinasabi niya, I was met by so many loving people. Maaring siya ay hindi nakaranas talaga ng totoong pagmamahal. Yan po, nung siya po ay nabubuhay pa. Kaya ngayon, sobrang saya niya. Blessed talaga siya na lahat ng mga tao na nakakasalamuhan niya ngayon sa higher realm, sa ibang dimension o sa spirit realm, ay mga loving people. Kaya wag ka na mag-alala. Okay siya. Okay mga dude. I am not dead. Ayun po, yung pahiwatig niya sa'yo, maaring puting ibon. Hindi talaga namatay yung soul niya mga dude. Hindi siya namatay. We are soulmates. Wow. Soulmates. Kasi ang soulmates naman hindi lang laging lover yan, hindi romantic partner. Pero pwede rin po na ito pong mahal po ninyo sa buhay ay romantic partner po ninyo na nasa heavenly places na po. Pero maaring ito ay family member. So soulmates po. May talagang connection yung souls po ninyo. Maaring siya ay sa mga dati mong buhay, sa past lives po ninyo, ay talagang naging romantic partner mo siya, naging magulang mo siya, naging kapatid mo siya, naging tita mo siya, naging pinsan mo siya, lolo, lola. Basta nagkaroon ka ng connection na sa kanya noon pa. So, I have a new understanding. So, marami na talaga siyang natutunan. Sa ilan po ay ito pong mahal po ninyo sa buhay na nasa heavenly places na ay 7 years na po siya na lumisan, okay, na hindi mo nakasama, nasa heavenly places na. Sa ilan po ay 3 years. 3 years, pero kung maiisip mo siya, parang kailan lang nangyari at napakahirap pa rin talagang alalahanin, napakahirap pa rin matanggap. Pero nandun ka na sa proseso ng healing, huwag ka mag-alala. At mga dude, sa ilan naman po ay 13 years na. Ito pong mahal po ninyo sa buhay. Meron din pong mother figure. Merong brother. Yan po. Meron din pong sister. Okay, meron din po dito nga pinsan, biglaan mo lang itong nabalitaan. Maaring ilang taon na rin po, 3 years, 4 years, 13 years. Maaring meron kang pinsan na nakasama mo pa at hindi mo talaga inaasahan na bigla na lang pong mawawala. Ganyan po. So, if I had only known then what I know now, I would have lived differently. May konting pagsisisi na sana iba yung takbo ng buhay niya, iba sana yung naranasan niya kung alam niya lang na ganito pala ang mangyayari. Ngayon nasa other side na siya. Ngayon lang siya nagkaroon ng realisasyon na sana iba yung naging buhay niya, iba yung mga ginawa niya. Ganyan po, may pagsisisi. I had to live that way. Yan po yung mensahe sa inyo ng departed loved ones po ninyo. I had to live that way. Meron pong sunog, merong lunod. Napaka-tragic po, no? Tragic. Sorry po, no? Trigger warning sa ilan kasi napakahirap pong alalahanin po ng ganitong senaryo. Napakasakit po niyan. Pero ito yung gusto niya sabihin sa'yo na wag ka nang sobrang malungkot. Wag kang yung pong wag mo sisihin ang sarili mo kasi ganun talaga yung paraan ng pag-alis niya. Wow, abundance. Okay, so caffeine,
Yun talaga. Napakatagal ng karmic cycle na to. Itong specific na 16 years karmic cycle ay marami pong nawala sa inyo kasi meron po ditong RIP. Yan po. Maraming nawala sa inyo pero marami kayong natutunan. Nag-grow kayo as human, physical, okay? At soul. Nag-grow talaga yung soul po ninyo. Maraming endings at new beginnings. Yan po mga dude. May mga na-encounter din po kayong may addiction, kakilala o nakasama po ninyo kahit hindi kadugo or family member na may addiction, may obsession, heartbroken. Ito yun, no? Heartbroken. Ano pa mga dude? Heartbroken. Deeply hurt. Dami mga nangyari, mga nawala sa buhay po ninyo. Ang ilan po ay nasa heavenly places na, ang ilan naman po ay talagang nawala na kasi may separation dito. Talagang hindi na sila nakaka-relate sa frequency mo. Hindi na nagmamatch yung frequency, mataas na sobra yung frequency mo at sila ay nasa low vibrational energy, kaya talagang walang ibang mapupuntahan kundi umalis. Talagang walang ibang mangyayari dyan kundi umalis sila, lumayo sila, or ikaw ito lalayo. May separation dyan. Break up. Lightning. Ito yon, Tower. Marami talaga mga bigla ang nangyari sa buhay po ninyo ng ilang taon, sa ilang 16 years. Maraming natapos, maraming shocking news, mga sorpresa din po, may mga magaganda rin namang nangyari. Pero kung susumahin po yung 16 years, napakalaking transformation ang nangyari sa inyo dahil sa mga matitindi talagang pagsubok, sudden change, shocking news. Yan po. Pero po sa inyo may plano pong magpalagay ng tattoo na phoenix, or ito po yung sign ng abundance po ninyo na talagang sigurado yan na darating na po yan sa buhay po ninyo. Ang ilan ay nagkumpisa na po. Ang iba po sa inyo ay nung nakaraang buwan, nagumpisa na po na parang pakaramdam po ninyo ay unti-unti nagbubukasan ng mga pinto na noon ay pinagsaraduhan ka at talagang binagsakan ka pa ng pinto, hindi lang basta sara, binagsakan ka ng pinto, sinarahan ka ng pinto or ng mga opportunities. Parang pakiramdam mo ay lagi kang paulit-ulit na hinuhulog sa building, ganun po yung pakiramdam, or nalalaglag sa napakataas na lugar at napakatindi ng hirap, yung ganun po mga dude, yung paulit-ulit na ipalagi kang para kang sinusunog ng buhay. Napakatindi ng mga pagsubok na kulang ang iyak. Kung literal lang na pwedeng lumuha ng dugo, ay talagang lumuha ka na talaga ng dugo sa sobrang hirap na naranasan mo. Tower. Paulit-ulit na tower. Paulit-ulit kang para kang namamatay. Pero hindi literal na namamatay. Yung sobrang hirap na naranasan po ninyo. Pero eto po yon. New phase, Phoenix. Napakagandang sign. Mari din pong sign ito po yun mga dude, na may makita kang phoenix pictures or tattoo na phoenix, or marinig nyo po phoenix. Yan po, the phoenix. Yan po mga dude, no? New phase, transformation, growth. Wow. Okay, sara na natin ang inyo pong part 2. Sa mga mabibitin, post nyo lang po kung kailangan nyo po ng part 3. Yan po, mga dude, kasi hindi pa talaga to tapos. Big happy changes. Big happy changes. Wow, ito yun, Phoenix. Napakalaki niyan. Okay, so magkakaroon ka na rin sa wakas ng peace, freedom. Yan po. Freedom, wow. Ayan o, ibon. Magkakaroon ka ng financial freedom. Ask your angels. Grabe yung pagluluksa nyo dito. Grabe yung hirap. Grabe yung hirap. At yung sa mga marami pong nawala sa buhay po ninyo na 16 years.
At ang ilan po ay recently talagang minawala sa buhay po ninyo, napakamahal po ninyo na tao. May RIP, coffin. Makakatulong yung pag-iyak, yung pagdarasal po ninyo. Kasi hindi naman talaga sila nawala. Ayan po, I am not dead. I am not dead. Yan po, mga dude. Yung soul nila, makakausap mo pa rin. At sa ilan, grabe din yung hirap po ninyo sa pera. Dahil nga po sa funeral services, sa mga nagastos, ganyan po, no, sa paghahagilap po ng para po dito sa mga mahal po ninyo sa buhay na bigla na lang pong lumisan, nawala, ganyan po. So, hindi ka lang, ang ilan po sa inyo, hindi ka lang nahirapan emotionally, spiritually, physically, mentally, hindi lang po, pati na rin po financially sa pera, dahil talagang hindi po mura, yan po, no, ang mag-asikaso po ng mga ganyan po, ng funeral services. Okay, so mabigat. Okay, kung sa pera lang din, talagang napakahirap. Pero huwag ka mag-alala mga dude, kasi ito na yun, Phoenix, ikaw na to. Yung marami ng positive, big happy changes. Marami nang mangyayari talaga na unexpectedly, biglang magbabago po yung buhay po ninyo 180 degree. Okay? Realistic, new phase na po kayo. Meditation, panalangin, malaki pong tulong yan. Malaki pong magagawa niyan sa buhay po ninyo. Meditation or prayers. Yes. Wow. Yes. Confirmation ng abundance po ninyo. New phase. Marami po mga bagong mangyayari sa buhay po ninyo. Mga unexpected, big happy changes. Maraming tulong na darating. Mga dude, marami ring mga matatapos na, kasi ang tower ay biglaan din po yan na magko-collapse style. Yung mga bagay na hindi na makakabuti para sa iyo, hindi para sa higher self mo or sa better version ng sarili mo ngayon sa present moment, mga dude, ay talagang lahat na yan mapapansin po ninyo kung may darating na ganito, napakalaking pagbabago sa buhay po ninyo, abundance, prosperity. Bago po dumating yan, may mga matatapos na talagang matindi, yung halos maiiyak ka sa hirap na parang kakayanin mo pa ba? Yes, kakayanin mo. Yes, yan, kakayanin mo. Yung kahit na naisip mo na parang hindi mo na kakayanin, pero kakayanin mo. Ito yung sinasabi sa iyo ng Divine Universe, ni God, ng mga ancestors, ng mga deities, goddesses, guardian angels mo. Kakayanin mo. Kaya nga ito yun sa iyo, reward. Ito mga dude, abundance, big happy changes, magagandang pagbabago sa buhay mo. Pero malalaman mo ang sign, ito po yun, no, na may parating talagang napaka huge, yan po, massive, lahat na, no, gigantic na financial breakthrough o anumang malaking pagbabago. Big, big, diba? Biggest. Yan po, na mangyayari sa buhay po ninyo, na happy changes po yan. Mga dude, malalaman mo yan kapag may matinding pagsubok na kailangan tapusin mo muna, na yun po, ma-overcome. At definitely, yes, ma-overcome nyo po, mga dude. Matatapos yan. Yan po, endings bring new beginnings. Endings bring new beginnings. Yan po, mga dude. May mga matatapos na talagang dapat na ring matapos. Yan po, kasi nandiyan na lahat ng lack, fear, toxicity, negativity, lahat na po ng pangit, no, ng bulok, lahat na ng hindi maganda, hindi makakabuti sa'yo. Talagang tatanggalin yan. At hindi po madali yung ganito po, no, bago dumating po yung
big happy changes, may isa pang pagsubok. Susubukan ka talaga muna. Pero sa ilan, graduate na po kayo. Patapos na po yan, no? Sa ilan, ang iba po sa inyo ay natapos mo na to napagtagumpayan mo na to nung nakaraang buwan pa. Ano man pong buwan, no? Kasi timeless po ito. Basta nung nakaraan, may natapos ka ng napakatinding pagsubok, problema. At ito na po yun. Okay, so ito pong sign na to na panood mo na tong video na to ay ito na po yung umpisa na ng abundance ng ito. Parang ang phoenix talaga. New phase, bago, wow, overflowing, abundance. Yung sinasabi din pong lightning, epiphany, clarity, mga sorpresa, wow, stability sa gusto po ng talagang magkaroon na ng stability yung buhay po ninyo. Yung lalo na career o negosyo po ninyo. Wow! Mga dude, napakarami pa nito. At sa mga gusto po ng part 3 ay post nyo lang po dyan. So, yun po. By divine decree, yan po. Post nyo po. I'm abundant. Yes. I'm healthy. I'm wealthy. I'm divine. Lahat na po yan, i-activate nyo na po mga dude. Or kahit po i-post nyo po yung mga angel numbers para ma-activate po yung inyo pong lahat na po. Abundance, healing, prosperity, good fortune po ninyo. Yan po. 111, pwede pong 111. Kahit alin po, pumili na lang po kayo ng gusto po ninyo i-post na pang-activate po, no? 111, 1111, or 333, 444, 777. Okay, mga dude. So, maraming salamat po. Ingat po kayo.